Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, jail officers, firefighters, at lahat ng mga nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Executive Officer ng Office of the Chief Chaplain of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, February 4, 2026, ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng mga pagkakataong ang kumpiyansa sa sarili ay humaharang sa biyaya ng Diyos. Kapag nasanay na tayo at dahan-dahang napapalitan ang pagtitiwala sa Diyos ng kumpiyansa sa sarili. Sa ating unang pagbasa, mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 24, verse 2 and 9 to 17, nag-utos si Haring David ng sensus. Sa unang tingin, mukhang normal, parang inventory or head count. Pero sa puso ni David, may nagbago. Nagsimula siyang magtiwala sa bilang ng kanyang hukbo kaysa Diyos. Bilang mga sundalo at mga nasa serbisyo, pamilyar tayo sa statistics, sa bilang, sa manpower, sa assets, sa readiness reports. Mahalaga ang lahat ng iyan. Pero nagiging delikado kapag iyon na ang nagiging sandigan ng loob at hindi na ang Diyos. Nang ma-realize ni David ang kanyang pagkakamali, hindi siya nagdahilan. Mapagpakumbaba niyang sinabi, ako ay nagkasala. Ako ay nasa matinding kagipitan. At doon pumasok ang awa ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 6, verses 1 to 6, umuwi si Jesus sa kanyang sariling bayan. Kilala siya ng mga tao. O akala nila, kilala nila siya. Kilala namin ang pamilya niyan. Dahil sa sobrang pamilyar, isinara nila ang kanilang puso. Malinaw ang sinabi ng Ebanghelyo. Halos walang nagawang himala sa Jesus doon. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sarado ang loob ng mga tao. Ito ang mabigat na aral. Iginagalang ng Diyos ang ating kalayaan. Hindi niya pinipilit ang biyaya. Hindi naman tayo hayagang tumatanggi kay Jesus. Mas madalas, tahimik lang. Kaya ko na ito. Sanay na ako. Alam ko na yan. Unti-unting nawawala ang panalangin. Unti-unting nawawala ang paghingi ng tulong sa Diyos. At hindi natin namamalayan, sarado na pala ang puso. Hindi ang lakas ng problema. Ang problema ay kapag hindi na marunong humingi ng tulong. Hindi hinihingi ng Diyos na maging mahina tayo. Hinihingi niya na maging mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba na umaming kailangan natin siya. Bukas sa posibilidad na kumilos ang Diyos sa mga simpleng paraan. Handang ipagkatiwala sa Kanya ang buhay, misyon at pamilya. Kung saan may pagpakumbaba, doon dumadaloy ang biyaya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, ingatan mo ang puso ng aming mga sundalo at mga nasa serbisyo laban sa kayabangan at sobrang kumpiyansa sa sarili. Turuan mo silang magtiwala sa iyo higit sa kanilang lakas, plano at karanasan. Buksan mo ang kanilang puso, silang mga nasa serbisyo at ang kanilang pamilya upang patuloy nilang tanggapin ang iyong biyaya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.